Sandra's POV. Ilang beses kumurap kay Sandra ang ginang na nasa kanyang harapan. Confusion was written in her beautiful eyes, lalo na at napahigpit ang kapit niya sa mga braso nito. Ikaw nga, hindi ako pwedeng magkamali. Of all people she will see, ay hindi niya inaasahan na ito ang makikita niya. Kilala mo ako? Maya-maya ay tanong ng ginang na makabawi na ito mula sa kanyang reaksyon. Of course! Kilala kita kahit sa picture lang kita nakita. Sigurado akong ikaw nga yun. Pero paano ka nandito? Sinabi sa akin ni Enrique na pumanaw ka na ilang taon nang nakalipas. Nang marinig nito ang pangalan ni Enrique, ay umaliwalas bigla ang mukha ng ginang. Kilala mo ang anak ko? Nasaan na siya? At saka, kumusta na siya? Sunod-sunod nitong tanong. Umalpas din ang masaganang luha mula sa mga mata nito. Ako ang Shhh! Putol nito sa kanya, sabay takip sa kanyang bibig. Napalingon ito sa pinto kung saan dinig nila ang yabag ng mga paparating. Mag-uusap ulit tayo sa susunod, Iha. Pabulong nitong bigkas. Hoy! Ano yan? Pareho silang napapitlag sa malakas na kalabog ng pintuan. Kasunod niyon ang pagpasok ng dalawang lalaki na may dalang armas. Matalim ang mga mata nitong naglakad palapit sa kanaroroonan nila. At agad na hinablot ang ginang mula sa pagkakaupo sa kanyang kama. Sandali! Pigil niya pero walang pasabi siyang itinulak ng lalaki pabalik sa kinauupuan niya. Ang utos sa'yo, iligpit mo lang ang pinagkainan niya at umalis na. Walang pahintulot mula kay boss na pwede mo siyang kausapin. Singhal ng isa sa mga lalaki. Napayuko naman ang ginang. Pasensya na, hindi na mauulit. Anito bago dinampot ang plato at kubyertos, saka tumungo na sa pintuan. Palihim pa itong sumulyap sa kanya bago tuluyang umalis. Nang mawala na ang ginang ay saka lang din lumabas ang dalawang lalaki. Mas lalo siyang naguluhan sa sitwasyon. Enrique clearly stated that his mother passed away in front of his eyes because she was shot. Sa katunayan, binabangungot pa nga si Enrique sa pagtulog nito minsan. Paano nangyaring naroon ang ginang sa lugar na pinagdalhan ni Don Emanuel sa kanya? At isa pa, bakit itinago ni Don Emanuel ang katotohanan na buhay ang mami ni Enrique? Mula na makausap niya ang babae kanina, hindi na siya mapakali sa kanyang kinaroroonan. Sana lang ay pumasok ulit ito sa kanyang silid nang sa ganun ay mabigyan ng linaw ang mga katanungan sa isip niya. Subalit makalipas ang mahabang sandali nang muling bumukas ang kanyang silid. Inaasahan niyang ang ginang ang naroon. Pero nabigo siya nang ang lalaking nakabantay sa kanya kanina ang naghatid ng kanyang pagkain. Kumain ka na, bawal kang malipasan ng gutom. Utos nito at padabog na inilagay sa lamesa ang dalang pagkain. Dahilan para tumalsik pa ang sabaw mula sa lalagyan. Pinukol niya na masamang titig ang lalaki, subalit hindi man lang ito natinag sa kanyang tingin. Pagkaalis nito, buntong hininga siyang dumulog sa hapagkainan at walang ganang hinimay ang kanin sa kanyang plato. Kailangan niya makaisip ng paraan para makausap muli ang ginang. Ilang beses na siyang hinatira ng pagkain, subalit hindi na muling bumalik pa ang babae sa kanya at laging ang masungit na bantay lang ang naroon. Napagpasyahan niyang maglinis muna ng sarili dahil nakaramdam na siya ng panlalagkit. Matapos maisuot ang kanyang roba, lumabas na siya ng banyo pero mamaya lang ay napahinto siya at dahan-dahang bumalik sa loob saka humarap sa salamin. Tama, alam na niya kung paano muling makausap ang nanay ni Enrique. Susubukan niya ang bagay na naisip niya kahit pa walang kasiguradahan. Binuksan niya ang lahat ng gripo sa loob ng banyo, maging ang shower, nang sa ganon ay hindi maririnig sa labas ang gagawin niyang pagbasag sa salamin. Kinuha niya ang shower gel. Tamang-tama iyon dahil matibay ang lalagyan niyon sa kabuong lakas na hinataw ang salamin at sinalo ng tuwalya. Kumuha siya ng isang piraso at dinala sa labas ng banyo. Hinawi niya ang kanyang suot na roba at pikit matang inihiwa sa ibabang bahagi ng kanyang binti ang bubog ng salamin. Hindi nagtagal, umagos ang masaganang dugo mula dito. Mabilis niyang itinago ang bubog at paika-ikang naglakad patungo sa pintuan. Help! I'm bleeding! Sigaw niya at pinukpok ang pintuan para kuhanin ang atensyon ng mga bantay. Hindi naman siya nabigo at mabilis na bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya ang dalawang lalaki. Sigurado siyang walang alam ang mga to sa mga bagay tungkol sa pagbubuntis. Ano nangyari? Help me! Ang sakit ng tiyan ko! Sambit niya
Sabay angat sa kanyang kamay na may bahid ng pulang likido. Nalaki naman ang mata ng dalawa sa nakita. I need someone to take care of me. Papaslangin kayo ni Don Emanuel kapag may nangyaring masama sa baby ko. Aniya sa madiin na boses. Nataranta naman ang dalawa at hindi na alam ang gagawin, kaya siya na mismo ang nagsabi sa mga ito sa nais niyang mangyari. Tawagin mo yung babaeng naghatid ng pagkain. She knows what she will do to a pregnant woman. Agad namang tumalima ang isa at patakbong nagtungo sa partikular na direksyon. Inalalayan siya na naiwang lalaki pabalik sa silid. Napapailing pa ito na mapadako ang tingin sa kanyang binti na may dugo. Hindi nagtagal, lumitaw na sa silid ang kanyang inaasahan. Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Nag-aalang tanong ng ginang sa mga tauhan. Hindi namin alam. Ang sabi niya masakit ang kanyang tiyan. Iwan niyo na kami. Siya nang bahala sa akin. Taboy niya sa mga ito. Nagkatinginan naman ang dalawang lalaki na para bang hindi ito sang-ayon sa sinabi niya. Kapag hindi kayo sumunod at may nangyaring masama sa baby ko, kayo ang mananagot sa boss niyo. Dagdag pa niya. Dinaluhan agad siya ng ginang. Ako nang bahala sa kanya. Kung hindi niyo man alam, dati akong doktor noong hindi pa ako kinulong ng amo niyo dito. Wala nang nagawa ang dalawang lalaki kundi iwanan silang dalawa sa silid. Anong nararamdaman mo, Iha? Sobrang basakit ba ang tiyan mo? Diyos ko, you're bleeding. Bulalas nito at akmang tatayo, kaya mabilis niya itong pinigilan. Ayos lang ako, ma'am. Walang masakit sa akin. Aniya saka pinakita ang kanyang sugat. Oh my God! Did you intentionally hurt yourself? Hindi makapaniwala nitong tanong. Tumango siya at hinarap ang ginang. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng panahon dahil baka mamaya ay bigla na namang pumasok ang mga bantay at mauudlot ang pag-uusap nila. Kailangan kitang makausap, ma'am. I am Enrique's wife at naguguluhan ako sa nangyayari. You're my son's wife? And the baby is this Enrique's child? Maluha-luha nitong tanong at hinaplos ang kanyang tiyan. Marahan siyang tumango. Tuluyan ang napaiyak ang ginang at mahigpit siyang niyakap. I can't believe it. Magkakababy na ang anak ko. Ilang sandali pa itong umiyak sa bisig niya bago tumigil at natatawang pinahid ang sariling luha. I'm sorry, Iha. Nadala lang ako ng emosyon ko. What's your name, Iha? Sandra po. Magalang niyang tugon. Sandra, what a nice name. I'm Camila Hipolito, Iha. And stop calling me ma'am. Pwede mo kong tawaging mommy. Anito, nahihiya naman siyang tumango. Maya-maya ay tumayo ang ginang at kumuha ng panlinis sa kanyang sugat. Bakit nga po pala kayo nandito? At saka, bakit sinabi ni Enrique na wala na kayo? Baka na ba tong lahat ni Don Emanuel? Kunot noong nag-angat ng tingin ang ginang sa kanya. Emanuel? Matagal nang pumanaw ang asawa ko, Sandra. Nanlaki ang kanyang mata sa sagot ng ginang. Pero si Don Emanuel ang nagpakidnap sa akin, kapalit ng kaligtasan ni Enrique. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Camila at kinuha ang kanyang kamay sa kamarahang pinisil. Listen, Iha. Pumanaw si Emanuel noong gabi ng masakar sa aming mansyon. Ilang taon na nakakaraan. At ang lalaking nakasalamuha mo ngayon ay hindi ang asawa ko. That man is Valerio Hipolito. He was my late husband's twin brother. Oh my God! Natutop niya ang kanyang bibig sa naging revelasyon ng ginang. Sinong mag-aakala na, all this time, ay niloloko lang pala sila ni Don Emanuel? Papaano nangyari yon? Does Enrique doesn't know this truth too? Malungkot na umiling ang ginang. I didn't get a chance to tell him, Sandra. Napakabilis ng lahat. Noong gabing yon, pinagtaksilan kami ng mga tauhan ng aking asawa. Pinaslang nila ang aking asawa sa harap ko, habang ako ay may tama. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. I just woke up here and I never got a chance to see the outside world again. Gaya nga ng sinabi sa akin na Valerian, maswerte ang anak ko dahil naranasan niya ang dissociative amnesia. Dahil sa emotional shock na naranasan ito, wala itong naalala sa nangyari, kaya hindi niya ito pinaslang. Bagkus ay pinakinabangan pa. Hindi niya napigilang daluhan sa pagluha ang ginang. Masyadong masakit para kay Mami Camila ang mamuhay nang hindi nakikita ang anak nito. Nagdusa si Enrique sa pag-iisip na nawala din ang kanyang ina dahil lang sa kasamaan ng isang tao. But your husband is his twin. Paano nito nagawang paslangin ang sarili nitong kapatid?
Ang asawa kong si Emmanuel ang paborito ng kanilang ama mula noong bata pa sila dahil magaling ito sa lahat ng bagay. Nataliwas kay Valerian. Valerian was hidden to public sa hindi ko alam na kadahilanan at ilan lang kaming nakakaalam nun. Lumaki itong hinahamak si Emmanuel, lalong-lalo na magpakasal kami. Valerian courted me first, but I love Emmanuel, kaya siya ang pinakasalan ko. Pagkatapos, ay ipinamana pa ng ama ni Emmanuel sa kanya ang mga negosyo nito, pati ang mga illegal nitong gawain. Valerian disappeared right after that and returned the night of the massacre. Pagpapatuloy nito. At baka kaya hindi nito pinaslang si Enrique dahil gusto nito ng tagapagmana dahil sa kadahilanan hindi makapagbigay ng anak si Valerian. Napatangu-tangu siya. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit gano'n na lang kadali para sa matanda na tapusin ang buhay ni Enrique dahil hindi niya ito tunay na anak. He pressured and harmed Enrique because he doesn't care about him in the first place. Isa lang palang instrumento ang asawa niya para mas lalong magtagumpay si Valerian sa mga gusto nito. At kaya rin ito naging interesado sa anak niya dahil kapag napaslang na nito si Enrique, ang anak niya ang gagamitin nito at ilulugmok sa kasamaan. What a selfish old man. Kung tutuusin, nasa kanya ng lahat pero hindi pa rin ito nakontento sa kung anong meron nito. Sa ngayon, alam ba ng anak ko na naririto ka? Maya-maya ay tanong ng ginang. Hindi po. Kabaliwan mang isipin ang naging desisyon niya, hindi naman siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Dahil kung hindi siya nakarating dito, hindi niya madidiskubre ang tinatagong sekreto ni Valerian. Maya-maya ay napadako ang tingin ni Camila sa suot niyang singsing, lalong-lalo na sa engagement ring na ibinigay ni Enrique sa kanya, at bahagyang napangiti. As I can see, my son loves you so much. Naalala ko pa noong maliit siya, nabanggit ng anak ko na hihingin niya ang engagement ring ko sa tamang panahon at ibibigay niya sa babaeng mamahalin niya. I didn't took it seriously because he was still young, pero hindi ko aakalaing tutuparin niya ang bagay na yon. Napangiti din siya nang malaman niyang hindi nito totoong ama ang nagpakilalang Don Manuel sa ngayon, mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi ang daddy ni Enrique ang pumaslang sa daddy niya, kundi ang tiyuhin nito. Yes, he lied, but she know he has reasons at susubukan niyang intindihin iyon. Nangyari na ang nangyari at hindi na nito maibabalik pa ni mabago ang nakaraan. They have been fighting for too long already. And about Enrique's father, he will surely won't forgive Valerian kapag nalaman nito ang totoo. But that is her problem now. Paano siya makakatakas sa lugar na yon? At kung makakatakas man siya, tiyak na isasama niya ang ginang. Hindi niyo po ba sinubukang tumakas dito? Pag-iiba niya ng usapan. I tried, Sandra, countless times, pero bigo ako. Napakalawak ng isla at bukod pa rito, helicopter lang ang maaari mong gamitin dito dahil maraming buwaya ang pinalaki ni Valerian sa paligid. Walang makakalabas ng buhay dito kung sa dagat ka dadaan. Malungkot nitong tugon. Kung ganoon, wala na pala talaga tayong pag-asa na makaalis sa lugar na to. Muling kinuha ni Camila ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang engagement ring. Hindi ko alam kung gumagana pa ang bagay na to. My husband used to install something in this ring before for my safety. Alam kong matalino ang anak ko, Sandra, kaya alam niya ang tungkol sa bagay na to. Let's just hope he will find us here. The sooner, the better. Kinalikot nito ang kanyang singsing at maya-maya lang, kumislap ang isang maliit at kulay pulang ilaw sa ilalim ng singsing. Hindi na sana siya nag-alala pa ng ganon. May ngiti sa labing ibinalik ng ginang ang singsing sa kanyang daliri. The ring suits you well. Promise me that if we can get out of here, you'll tell me about yourself, okay? Opo, Mami Camila. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Nakakagaan pala sa damdamin kapag nararamdaman mong gusto ka ng ina ng taong mahal mo. Take care of the baby, Iha, and don't make any movements without my knowledge. Ngayong naririto kayo ng apo ko, mas lalo lang nadagdagan ang determinasyon kong tumakas sa impyernong to. Matapos nila makapag-usap ni Mami Camila, hindi na ito muli pang bumalik sa kanyang silid. Pero inintindi na lang niya iyon. Ayaw din niyang magduda ang mga taong nakapaligid sa kanila. Sandali siyang nakaidlip, pero sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, naramdaman na lang niyang may mga kamay na humahawak sa kanyang binti pataas. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Nabungaran niya ang isang maskulado at may kaitiman na lalaki.
Napagtanto niyang hindi ito ang regular na nagbabantay sa kanya. Anong ginagawa mo? Natataranta niyang wika, sabay takip sa sarili. Shh! Malademonyong ngumisi ang lalaki sa kanya habang may hawak na patalim. Huwag kang maingay kung ayaw mo mawala sa mundong to. Naiintindihan mo ba? Pagbabanta nito sa kanya habang hinahaplo siya sa braso. Nakakapandiri ang ginagawa nito pero sinubukan niya pa ring magpakatatag. Papaslangin ka ni Don Emmanuel kapag may nangyaring masama sa akin. Pananakot niya rito. Tss, narinig ko ang usapan ninyo ni Ma'am Camila. Gusto mo bang siya na lang ang pagbuntunan nitong kasabikan ko? Total, pareho naman kayong maganda. Masariwa ka nga lang kesa sa kanya at ang kinis-kinis pa. Nanginginig siya sa pinaghalong kaba at takot. Kailan ba mawawala ang lahat ng mga katulad nitong masasama? Bakit may ganitong klase ng taong nabubuhay sa mundo? Marahas siya nitong inihiga sa kama at mabilis na pumatong sa kanya. Nasaan na ba yung masungit na bantay na nakatoka sa kanya? Mas gusto niyang iyon na lang ang magbabantay sa kanya. Di baling magsungit ito kesa sa mahilig na nasa harapan niya ngayon. Akmangahag na siya ng lalaki nang makarinig siya ng dagundong sa labas kasama ng walang pakundangang putok ng armas. Natigilan ang lalaki at mabilis na umalis sa ibabaw niya. Hindi na niya pinigilan pa ang kanyang hikbi. Not tears of fear nor sadness, but tears of happiness. Finally, her savior is here. Nakahiga siya ng maayos na mabilis na nilisan ng lalaki ang kanyang silid at tumakbo palabas. Sa pagmamadali nito, nalimutan pa nitong isara ang pintuan. Kahit puno ng kaba ang kanyang puso dahil sa malakas na tunog sa labas, pilit siyang bumangon mula sa kama. Hindi siya pwedeng manatili doon at hintayin na muling balikan ng mga tauhan ni Valerian. Sasamantalahin na niya ang pagkakataong nakabukas ang pintuan. Patakbo siyang nagtungo sa labas habang panay ang kanyang lingon kung may mga bantay bang nagmamasid sa paligid. Subalit, wala siyang makitang kahit na isa. Marahil abala ang mga ito sa pakikipaglaban. Pero napapatlag siya nang biglang may humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Sandra! Mami Camila? Halika na, sa likod tayo dumaan. Anito sabay hilas sa kanyang kamay. Nagpatianod siya sa direksyon na pinagdalhan sa kanya ng mami ni Enrique. Tanging dasal niya na mga oras na yon ay makalabas silang ligtas sa lugar. Nang makalabas sila sa likod bahay, bumungad sa kanya ang malawak at makulimlim na kagubatan. Gayunpaman, sumunod siya kay Camila at sabay silang sumuong sa loob ng gubat. Maya-maya lang, nakarinig pa sila ng maraming yabag sa kanilang likuran. Akmang hihinto siya dahil sa pag-aasam na sina Enrique ang nakasunod sa kanila, pero mabilis siyang napigilan ng ginang. Keep on running, Sandra. Hindi tayo nakakasigurado kung kaaway ba yan o kakampi. Kailangan nating makalabas sa lugar na to. Trust me, my son will find you no matter what. Tumango na lang siya at sumang-ayon sa sinabi nito. Malayo-layo na rin sila mula sa mansyon ni Valerian. Ramdam na niya ang labis na uhaw at pawis kasabay ng pangangalay ng kanyang mga paa. Pero hindi sila pwedeng tumigil sa pagtakbo. Ayun sila! Narinig niyang sigaw mula sa kanyang likuran. Habulin niyo! Kasunod ng sigaw ng mga iyon ay ang putok ng mga armas patungo sa kanilang direksyon. Hinila siya ni Camila patungo sa isang malaking puno at doon sila nagtago. Listen, Sandra, do you know how to operate a helicopter? Humihingal nitong tanong. Tumango naman siya. I've tried, but I'm not good with it. Hindi ako sigurado kung mapapalipad ko ba ng maayos, lalo na't matagal na panahon na yon. She was 19 years old when she tried operating a helicopter. Magkasama silang dalawa ni Wilma na tinuruan ng daddy nito noon. Mabuti na lang talaga at nagpaturo siya. She didn't expect she could use it in a desperate times like this one. You can do it. Outside this forest, naroon ang helipad na pagmamayari ni Valerian. There is a helicopter today used by one of his men to deliver supplies. Yun ang gamitin mo. You have to save yourself first, together with my apo. Mariin itong bilin sa kanya. Nagtataka niya itong tiningnan. Paano po kayo? Hindi po ba kayo sasama sa akin? Hindi, Iha. I will buy time for you. If ever I won't gonna make it, please tell my son that I love him so much, okay? Naiiyak na itong sambit sabay haplos sa kanyang pisngi. Pero mami, ayokong umalis dito nang hindi ka kasama. Please stop being stubborn and just listen to me, Sandra. Maya-maya ay napalingon siya sa likuran ng puno. Dinig niyang palapit na ang mga yabag ng kalaban.
Ipinagtulakan naman siya ni Camila na umalis na. Whatever happens, kahit na ano man ang maririnig mo, huwag na huwag kang lilingon, okay? Keep on running, Sandra. Umiiyak siyang tumango sa sinabi ni Mami Camila. Niyakap siya ng ginang at isinuot sa kanya ang jacket nito. Kahit labag sa loob niya, ay wala siyang nagawa kundi sumunod sa gusto nito. Walang pakundangan sa pagpatak ang kanyang luha habang tumatakbo. Pero natigilan siya nang makarinig siya ng ilang putok ng armas, hindi kalayuan sa kanya. Mariin na lang siyang napapikit at pilit na iwinaglit sa isip niya na may masamang nangyari sa ginang. Halos ayaw ng kumilos ng kanyang mga paa, pero pinilit niya pa rin ang kanyang sarili. Hindi niya sasayangan ng isinakripisyong kalayaan ni Mami Camila para sa kanya. Habang tumatakbo siya, ay hindi sinasadyang natisod siya at nadapa. Dahil makulimlim ang paligid, hindi niya kita ang kabuuan ng kanyang mga paa. Pero alam niyang nagkaroon ito ng malaking sugat base sa hapdi na kanyang nararamdaman. Paika-ika siyang nagpatuloy sa pagtakbo, pero maya-maya lang, natanaw na niya ang maliwanag na kapaligiran sa unahan. Tanda na malapit na siyang makalabas sa kagubatan. Nang makarating siya sa dulo ng gubat, saka lang niya tuluyang nasilayan ang kulay asul na karagatan. Napapalibutan din ng aluminum wire fencing ang buong paligid ng isla, at ang mas nakakatakot ay ang naglilipa ng mga buwaya sa labas ng fence. Tama nga si Mami Camila. Sa unahan, tanaw niya ang isang helipad, pati na rin ang nakatambay doong helicopter. Pagod man ay dahan-dahan siyang naglakad patungo doon. Kailangan niyang makaalis sa islang iyon habang hindi pa siya nahahanap ng mga tauhan ni Valerian. Napangiti siya nang matanaw na ilang hakbang na lang at mararating na niya ang helicopter. Pero sa isang iglap lang, bigla siyang napaluhod nang may tumamang mainit na bagay sa kanyang binti. Masakit at sobrang hapdi. Tiningnan niya ang kanyang binti na natamaan ng bala. Tuluyan na siyang napaupo sa buhangin at namilipit sa sakit. Hello, Sandra? Gulat siyang napalingon na makilala ang boses na nagsasalita. Nicole? Yup, surprised to see me? Nakangisi nitong tanong. Mas lalong lumakas ang kabog sa kanyang puso. Bakit ba hindi sumagi sa isip niya na maaaring narito rin ang babaeng ito? She was Valerian's ally after all. You really amaze me, Sandra. May lahing pusa ka ba? Ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay mo, pero hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Naiiling nitong sambit bago dahan-dahang naglakad patungo sa gawin niya. Unti-unti naman siyang napaatras. Alam niyang hindi siya mananalo kay Nicole kung lakas ang pag-uusapan. She wasn't gifted with physical strength. I heard a wonderful news. You're pregnant, right? Now that I knew it, bala ko munang paslangin ang batang yan. Nang sa ganon, wala nang babalikan pa si Enrique sa'yo. Huyom ang kanyang kamao habang papalapit ang babae sa kanya. Hindi siya papayag na, basta-basta lang sumuko ng hindi lumalaban, kahit pamandihado siya. Saktong dumating ito sa kanyang harapan, ay sinabuyan niya ito ng buhangin. Pagkatapos ay malakas na itinulak. Ah! Tatapusin na talaga kita, Sandra! Nanggagalaitin itong sigaw. Hindi na niya pinansin pa si Nicole at mabilis na tumakbo para makasampas sa helicopter. Pero hindi pa man siya nakarating, ay walang habas na nagpaputok ng armas si Nicole. Dahilan para agad siyang mapayuko. Akala mo ba matatakasan mo ko? Hindi, Sandra. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Or you will be the crocodile's meal for the day. Dagdag sigaw nito na binuntunan pa ng tawa na ani mo isa ng baliw. Kahit nahirap ang babae, pinagsikapan pa rin itong imulat ang mga mata at sinugod siya. Mabilis naman siyang umikot para hindi mahablot ni Nicole, pero naabutan pa rin ito ang kanyang buhok at malakas na hinila papalapit rito. Gamit ang kanyang natitirang lakas, ay wala na siyang nagawa pa kundi hilahin din ang buhok nito. Sampal, kalmot, sabunot. Ganun ang naging laban nila. Nang magkaroon ng pagkakataon si Nicole, ay tinuhod nito ang kanyang tiyan, dahilan para mapaluhod siya. Ouch! Sigaw niya na magsimula ng mamilipit sa sakit ang kanyang tiyan. Malakas na humalakhak si Nicole nang makita siya sa kanyang sitwasyon. Please, Nicole, itigil mo na to. Kahit napaslangin mo ko, hinding-hindi ka mamahalin Enrique kahit kailan. Nangihina niyang sambit. I don't care kung hindi siya mapapasakin. Dapat ka lang mawala sa mundong to. Hinding-hindi ako makakapayag na maging masaya kayong dalawa. Anito, bago itinutok sa kanya ang armas na hawak nito. 1, 2,
Tuluyan siyang napapikit nang tumama sa kanyang dibdib at balikat ang dalawang mainit na bagay. Napaubo na lang siya at tumalsik ang pulang likido mula sa kanyang bibig bago napahiga sa buhangin. Is this her end? It would be nice if she could see Enrique for one last time. Pero bago pa man tuluyan nagdilim ang kanyang paningin, Nicole collapsed beside her with eyes wide open. She was shot in the forehead. Naramdaman na lang niya ang mainit na braso ang pumulupot sa kanyang nangihinang katawan. Nang sinubukan niyang aninagin ng taong nasa kanyang harapan, sumalubong sa kanya ang pamilyar na kulay asul ng mga mata. Enrique? I'm sorry, Sandra. Ani Enrique at tinapik ang pisngi nito, pero tuluyan nang pumikit ang mga mata ni Sandra. Nag-uunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha habang yakap ang sariling asawa. I'm gonna get you out of here. Huwag mo kong iiwan, Sandra.